sa Qin. Nabunyag ang kaso ng spiya mula sa estado ng Zheng. Lubos na nagalit si Haring Qing Zheng. Nag-utos siyang paalisin lahat ng mga panauhin. Si Lisi ay naglakala ng liham ng pagsaway sa pagpapaalis. Pinatawag siya pabalik saksiyan niyang ni Zheng. Nang malaman niya ang kaso ng spiya mula sa Zheng. Matapos ang isang malaking plano, inutusan si Lisi na maging punong ministro. Sino ang nag-utos sa inyo? Pinilit ni Lu na habulin ako hanggang dito. Lahat ng humarang sa aming plano. Mapapahamak. Ikaw. Pero isa lang kayo sa mga ito. Banal. Kayo ay ipinadala ni Han Chen. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Lisi, dumating ka at mamatay. Ibigay mo sa akin. Modernong paglalakbay sa panahon. Lisi, huwag mong isipin na makakalabas ka pa dito buhay. Sa inyo lang. Sobrang ilusyon lang yan. Sino ka ba? Anong engkanto ka? Anong engkanto? Ako ay tao, hindi ba? Ay, gusto ko pa sanang itanong sa inyo, dalawa. Sino kayo? Bakit ang kakaiba? Kakaiba kami. Ang kakaiba ay ikaw. Tingnan mo ang suot mo. Napaka-odd. Nagmamadali ka pang umatake mula sa likod. Kami si Ginoong Lisi. Nakikita kita. Tiyak na kasama ka nila. Lisi. Ikaw nga si Lisi. Hindi nagbabago ang pangalan ng opisyal na ito. Hindi nagbabago ang apelyido. Ako nga si Lisi. Ikaw nga si punong ministro Lisi ng Qin. Huwag kang magbula. Kahit ang aking posisyon ay hindi mo alam. Tapos, naglakas loob ka pang pumasok sa aking opisina. Hindi ako magbabago ng pangalan. Hindi ko rin babaguhin ang apelyido ko. Ako si Lisi. Ikaw talaga si punong ministro Lisi ng Qin. Huwag kang magbula. Hindi mo nga alam ang aking posisyon. Tapos, may lakas ka pang magtanong tungkol sa aking gawain. Magtatanong ulit ako sa iyo. Sino ka talaga? Anong layunin mo? Nagtatanong sa iyo ang Ginoong Tingwei. Diyos ko. Talagang nakapaglakbay sa panahon si Kay Wenxiu. Ano? Ako. Sinasabi ko. Ay naku. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Nalilito ako. Dito na ako napadpad. Bola-bola lang. Totoo ang sinasabi ko. Ginoong Lisi. Magpakilala ako. Lumayas ka, mapangahas. Ang pangalan ko ay Kay Wenxiu. Kamag-anak kita. Sige na, Kapitan Zhao. Mas importante ang paggawa ng tama. Sino ka ba talaga? Ginoo Lisi. Hindi ito gaanong mahalaga. Kailangan mo lang malaman. Ako ang iyong matinding tagahanga. Iyon na iyon. Tumahimik ka. Huwag kang maging bastos sa harap ng Ginoong Tingin. Na mayabang at walang galang. Talaga bang galing ka sa Shanghai? Ginoong Lisi, hindi ito gaanong mahalaga. Kailangan mo lang malaman na ako ay iyong tapat na tagahanga. Iyon na iyon. Tumahimik ka. Huwag kang magpakasuwail sa harap ng Ginoong Tingwei. Na mayabang at walang galang. Talaga bang galing ka sa Shanghai? Tingnan mo ito. Bakit meron kang ganitong luma na jade? Itong jade. Nang nasa Shanghai ako sa warehouse, binilhan ko kay Kay Zhongming. Ito ay regalo ng lolo ko sa akin. Ngayon, itanong ko sa iyo, ano ba talaga ang layunin mo sa lugar na ito? Hindi ko rin masyadong alam ito. Marahil ay ipinadala ako ng langit upang tulungan ka. Ginoo Tingin. Ang taong ito ay may hindi kilalang pinagmulan. Ang kanyang pananamit ay kakaiba. At puno ng mga walang kabuluhang sinasabi. May duda ako na nagkukunwari siyang baliw.
Baka, katulad ng mga nakamaskara, ay mga espiya na ipinadala ng ibang bansa. Sa tingin ko, nagbabala kayo ka lang. Espiya, nakita mo na ba? Ilagay ang mga kasama dito. Walang pakialam ba? Ikaw, si Zhou, ang tenyente. Mabilis kang pumunta at alamin. Ano ang nasa mga katawan ng dalawang nakamaskarang ito? Tingnan mo kung sino talaga sila. Hala! Amoy na. Saan ka nanggaling? Saan ka uwi? Kung hahadlang ka sa aking trabaho, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng kabaitan sa'yo. Ginoo Chiyu, pahintulutan mo akong manatili. Talagang nandito ako para tulungan ka. Hindi na kailangan. Umalis na tayo agad. Ginoo Tinye, may mga kahina-hinalang bagay sa bangkay. Tingnan ninyo dito. May mga pattern sa liig ng dalawang bangkay. Eksaktong-eksakto. Ngunit hindi malinaw kung anong disenyo. Ginoong Tingwei, may mga duda sa bangkay. Oh. Tingnan ninyo dito. Ang mga disenyo sa liig ng dalawang bangkay. Eksaktong-eksakto. Hindi lang malinaw kung anong disenyo ito. Ito ay simbolo ng Fuxi Bagua. Ito ay isang representasyon ng isang gang. Ngunit kung anong partikular na gang ito, kailangan pang malaman agad. Ginoong Lisi, basta't nais ninyong manatili ako. Maaari kitang tulungan na mabilis na linawin ang kasong ito. Alam ko na nag-imbestiga kayo tungkol sa kaso ng espiya ng Korea na may kaugnayan sa pagpapadala ng tubig na manggagawa na si Zheng Guo ng Korea para sa proyekto ng kanal ng Qin, na may malaking kaugnayan dito. Ang pagpapadala ng tubig na manggagawa na si Zheng Guo ng Korea para sa kanal ng Qin ay talagang nag-aksaya ng malaking yaman ng Qin. Lakas at yaman. Ngunit sa pangmatagalang pananaw, maari nitong gawing masagana at mabungang lupa. Malaki ang pagtaas ng ani, at ang kapangyarihan ng Qin ay lalakas pa. Naiintindihan ng mga ito, mas mabuti ng tingin ng mga tao kaysa sa iyo. At saka, nasabi na niya kay Haring Wang at sa mga ministro. Kaya napanatili natin ang buhay ni Zheng Guo. Pinayagan siyang ipagpatuloy ang pagtayo ng kanal. Uy, hindi ka nagsisinungaling. Matutulungan mo ba kaming mag-imbestiga? Bakit ka nakikialam kay Gong Yuan? Sige, ipagpatuloy mo lang ang pagsasalita. Kaya, ipinadala ng hari ng Han si Zheng Guo para ayusin ang kanal ng Qin. Ito ay isang panlilin lang. Nagpadala siya ng iba na sumunod kay Zheng Guo papuntang Qin, na sa ibabaw ay tumutulong kay Zheng Guo sa pag-aayos ng kanal. Ay, hindi ka ba nagmamalaki? Maaari mo ba kaming tulungan sa investigasyon? Bakit ka pa lumayo? Sige, hayaan mo siyang magpatuloy. Kaya, ipinadala ni Haring Han si Zheng Guo para ayusin ang kanal ng Qin, isang panlilin lang lamang. Mayroon siyang ibang mga tao na sumunod kay Zheng Guo patungong Qin. Sa panlabas, tumutulong sa Zheng Guo na magtayo ng kanal. Ngunit sa likod, ang ginagawa ay talagang may seryosong banta at panganib sa Qin. Ikset, ipagpatuloy mo. Ginoo, ang tingin. Dapat ay pamilyar ka sa mga pattern na ito. Nagmula ito sa ninuno ng tao na si Fuxi. Sa aming Xinke County sa Baigi Miao, gamit ang mga dahon ng yaro at mga shell ng pagong, na iginuhit ang diagram ng bagwa. Si Elder Juyuan ay nagmuni-muni doon, at naunawaan ang diwa nito. Ang mga pattern na ito ay dapat na mga tanda ng kanyang mga alagad, na iniwan. Itset, ayos lang. Ayon kay Zheng Guo, ang kanyang junior na si Han Chen ay ang pangunahing disipulo ng Juyuan Men. At siya rin ang pumalit sa iba bilang pinuno ng grupo. Ngayon, siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa Juyuan Men. Siya nga, nagtayo siya ng mga bitag sa kanal ng Zheng Guo. Ibig sabihin, alam mo na si Han Chen. Ang taong ito ay prinsipe ng royal family ng Korea. Hindi siya paborito ng hari ng Korea. Pagkatapos ay pumunta siya sa Zheng Guo. Ilang taon na ang nakalipas. Kung ganon, isipin mo, ipinadala ng Haring Han ang taong ito para bantayan ang estado ng Zheng at para isagawa ng lihim ang mga plano upang siraan ang Qin. Tama, nakuha ko na ang impormasyon. Marami na akong nalaman tungkol kay Han Chen, na siya ay nagbibigay ng payo sa Korea para sa pagtatayo ng kanal para sa Qin. Ang planong tuwikin ay isang panakot lamang.
ang maglagay ng mga mekanismo sa kanal. Ang tunay nilang layunin. Si Han Chen ay nagsusubok ding gamitin ito para muling makamit ang karangalan sa pamilya at muling bumalik sa ranggo ng angkan. Sige lang, subukan mong humatak. Sa maikling panahon na ito, paano mo nakuha ang impormasyon niya? Hindi ko sasabihin kung paano ko nakuha. Ay naku, tigilan niyo na ang pagtatalo. Sinusunod ko ang utos ng hari at nag-imbestiga ng ilang araw. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa natutukoy kung saan nakalagay ang mekanismo ng kanal. Tungkol kay Han Chen, walang paraan para malaman. Walang paraan para malaman. Paano mo nakuha ang impormasyon? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ay naku, wag na kayong mag-away. Ako ay nagsagawa ng investigasyon ayon sa utos ng hari ng ilang araw. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila natuklasan. Saan nakalagay ang mekanismo ng kanal? Tungkol kay Han Chen, wala na akong mahahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Matutulungan kita. Kung gusto mo lang, hayaan mong manatili ako sa tabi mo para tumulong sa investigasyon. Mabilis kong mahahanap ang mekanismo at hanapin ang paraan para malutas ito. Ayos lang. Tutulungan ko kayong mahanap si Han Chen. Ikaw, isang taong walang pinagmulan. Paano ka makikilaho sa ganitong malaking kaso? Anong ibig mong sabihin na walang pinagmulan? Tingnan mo ito. Ano ang nakasulat dito? Mga karakter ng sino? Ay naku, hindi mahalaga ang mga bagay na ito. Ang mahalaga ay, alam ko na ngayon, nandito na si Han Chen. Nagtakda siya ng mga patibong. Kung wala ako, hindi niyo talaga ito mahahanap at hindi niyo rin ito mababasag. Hindi magtatagal. Ang Qin ay makakaranas ng malaking sakuna. Ikaw, ay, sasabihin ko sa inyo, Han Chen ang mga mekanismo na itinakda sa kanal ay ang kontrol ng antas ng tubig at ang labasan ng nakalalasong tubig. Lalo na ang labasan ng nakalalasong tubig na ito, na maaaring maglabas ng lason anumang oras, na nagdudulot ng salot, na nagiging sanhin ang pagkamatay ng maraming residente. Maaari bang malaman kung nasaan ang mekanismong ito? Paano ito masusugpo? Sa ngayon, ang natagpuan ko lang ay inilagay ito sa paligid ng Xianyang. Ngunit ang tiyak na lokasyon ay hindi ko pa natutukoy. Ngunit kailangan mo lang, bigyan mo ako ng kaunting oras. Siguradong makakaisip ako ng solusyon para tulungan kang masugpo ang plano ni Han Chen. Alaynan. Kung ganun, sa ngayon, ang buhay ng mga tao sa Qin ay nakasalalay sa mekanismong ito. Pansamantala, pagkakatiwalaan kita. Kung hindi mo maisip ang paraan, kung gusto mo lang akong lokohin, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakaisip ako ng paraan. Sa kasalukuyan, ang buhay ng mga tao sa Qin ay nakasalalay sa mekanismong ito. Pansamantala, pagkakatiwalaan kita. Kung hindi mo maisip ang paraan, gusto mong magpanggap na mahirap para lokohin ako, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakaisip ako ng paraan. Napalpak na naman. Walang silbi ang aking tauhan. Karapat-dapat sa matinding parusa. Dapat sana ay, nakuha na natin. Ngunit biglang may, lumitaw na isang kakaibang tao. Kakaibang tao. Later, parang bigla na lang siyang lumitaw at nakasuot ng kakaiba. Siyempre, ito ay isang demonyo. Isang kabaliwan. Ngunit maaari nating alamin ang pagkakakilanlan ng taong ito. Siya ba ay si Lisi, na tinawag na tulong? Hindi mukhang ganoon, dahil siya ay biglang lumitaw. Ang mga tao ni Lisi ay nagulat din. Huwag mo na siyang alalahanin. 3 araw na lang bago ang Xiaoman. Sa loob ng 3 araw, dapat tayong magdagdag ng tao. Dapat tayong magbantay ng mabuti. Huwag siyang hayaang makahanap ng mekanismo sa kanal bago ang Xiaoman. Narito. Nabigo ang pag-atake na ito. Siguradong magagalit si Han Chen. Bibilisan niya ang hakbang para labanan tayo. Nasa liwanag tayo. Nasa dilim sila. Hindi madaling labanan. Sa tingin ko, kailangan nating magmadali, mabilis na hanapin ang mekanismo at paraan ng pagbuo. Naisip ko,
dahil siya ay nasa kanal na nag-set up ng mekanismo upang saktan ang Qin. Kailan ang tamang oras para trigger ang mekanismo na magiging pinakakapaki-pakinabang sa kanya? Iyan ang pagdating ng tag-ulan. Kapag maraming ulan. Pero kung sobrang tagal ang tag-ulan, baka hindi niya nakayanin. Maliit na kasaganahan. Kapag maraming ulan. Pero kung sobrang tagal ang tag-ulan, baka hindi na siya makapaghintay. 6 Xiaoman. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa oras ng Xiaomanzi. Maghihiwalay tayo at magpapatuloy. Ginoo, nabuko ang plano ng Qin. Sa loob ng Qin, araw-gabi ay hinahanap ang iyong mga bakas. Bakit hindi na agad binuksan ang mekanismo? Kailangan pang hintayin ang Xiaoman. Anong alam mo? Ito ang itinakda ng boss ko. Sa dalawang mekanismong ito, may kanya-kanyang lakas. At ang lakas na ito ay kung gaano kalaki ang magagawa nitong epekto. Kailangan tingnan ang dami ng tubig. Kaya, maraming beses na kitang pinaalalahanan. Maliban na lang kung kailangan na talaga, huwag basta-basta magbukas ng mekanismo. Ayan. Xiaoman ay isang panahon ng pag-aani ng tag-init. Panahon din ito ng pag-ulan. Ang aming pinuno ay nagmasid sa kalangitan. Bago at pagkatapos ng Xiaoman, tiiyak na magkakaroon ng tuloy-tuloy na malakas na ulan. Ang mga ilog at kanal ay mabilis na tataas. Sa oras na iyon, magkakaroon tayo ng hiwalay na operasyon. Tiyak na magiging buong Qin. Isang malawak na dagat. Sa gabi, lahat ay masisira. Ang pinaka-urgent ngayon ay harapin si Lisi. At ang pinakamahalagang punto, kailangan natin ng paraan para makaligtas. Ay, palibhasa ay duwag ka pala. Ikaw, dahil takot na takot ka mamatay. Umalis ka na nga. Sandata ng Korea, pinakamalakas sa 6 na bansa. Mga disipulo sa ilalim ng Juyuanmen. Lahat sila ay may mataas na kakayahan sa martial arts. Sa iyo lang, kaya mo bang talunin sila? Maaari bang maprotektahan ang Ginoong Tingwei? Kung mawawala ang buhay natin, paano pa tayo makakapag-imbestiga? Ikaw, sige na, sige na. Ikaw ba, may paraan ka bang makakalusot? Meron naman, pero mayroong pabrika ng bakal sa lungsod ng Xianyang. Mga bagay tulad ng sulfur, kahoy na uling at mga tipak. Siyempre, meron ding pabrika ng bakal. Iba pang bagay na kailangan mo. Madali lang hanapin. Pero, ano ang gagawin mo sa mga bagay na ito? Siyempre, may silbi ito. Gusto kong lumikha ng isang makapangyarihang kagamitan na kayang humarap sa daan-daang kalaban. Oh, isang laban sa sandaang. Anong klaseng kagamitan? Ang kayang lumaban ng isa sa sandaang. Sige, magpakatotoo ka na lang. Kung gusto mo, maniwala ka. Kapag nagawa ko na, malalaman mo na. Ang kayang lumaban ng isa sa sandaang. Sige lang, magpakatotoo ka. Basta't maniwala ka o hindi. Kapag nagawa ko na, malalaman mo. May isa pang bagay. Yung sulat na iyon. Kailangan itong ingatan ng mabuti. Kapag may mga oras ng kagipitan, hindi mo na kailangang ipaalam sa akin. Maaaring sundin ang nakasulat sa itaas na paraan ng pag-encrypt para buksan ang mekanismo ng paglabas ng tubig. Samantala, ang mekanismo ng paglabas ng lason ay personal na hahawakan ng aming pinuno sa kanyang sariling kamay. Ngunit, ang ikatlong junior na nagbabantay ng sutla, patay na siya. Walang silbi. Gonggong. Anong silbi ninyo? Yang Ji Maobi. Ginoo Tiyo, tingnan mo. Ito ang sa ating Shanghai. Yang Ji na pangsulat. Ano ang kakaiba dito? Ngayon sa loob ng 6 na bansa, maraming mga opisyal at mga eskolar ang gumagamit ng ating Yankai na pangsulat. Ngunit, Ginoong Tingwei ay may itinatagong pangsulat sa isang mamamatay tao. Sa tingin mo ba hindi ba't medyo kakaiba ito? May kakaibang nangyayari. Alaynan, medyo kakaiba nga. Buksan natin para makita.
Mailaman sa loob. Talagang may kakaiba. Buksan natin at tingnan. Mailaman sa loob. Pagpigil sa sarili at pagbabalik sa tradisyon. Ay naku, ang daming abala. Para lang makuha ang salitang ito. Nakatago. Mga pambatang gabay sa pagbasa. Hindi ba si Han Chen? Itong hayop na ito niloloko tayo. Hindi tama. May nakasulat pa sa likod. Muling si Fuxi at ang bagwa diagram. Yung mga bilog na markado. Ano ang ibig sabihin nito? Baka, ang dalawang panig ng sutla ay may kanya-kanyang gamit. Kung titingnan lamang, ang kwento ng pag-alis sa sarili at pagbabalik sa mga tradisyon. Wala talagang makikita na koneksyon sa pag-set up ng mga mekanismo. Kung hahatiin ang salitang ito, kailangan itong hanapin sa isang lugar. Napakatagal nito, nakakain ng oras. Ilang oras ang ibinigay sa iyo ng Hurricane? May takdang panahon na 10 araw. Ngayon, 7 araw na ang lumipas. Naku! Hindi nakapagtataka na si Ginoong Lisi. Kaya naman sobrang nagmamadali. Huling-huli na ang oras. Naku! Di katakataka na si Ginoong Lisi. Ganon siya kabusisi. Huling-huli na ang oras. Kung susundin ang nakagawian ni Han Chen ng isang nakakalitong palasa sa usaping pag-iisip, dapat nakatago ang mga mekanismo na ito sa mga puok na karaniwan nating nakikita, ngunit madaling makalimutan. Ginoong Tingwei, kung nais nating mag-set up ng isang mekanismo na magdudulot ng seryosong banta sa Qin, ito ay sa itaas ng lungsod ng Xianyang, mga lugar na matao. Pangalawa ay mataas ang lupa, malaki ang agwat ng tubig. Kung pagsasamahin ang dalawang salik na ito, at isama ang kaugnay sa pagpigil sa sarili at pagbabalik sa tradisyon, na may kaugnayan sa 4 na salitang ito, mas marami ang mababawasan ang posibleng lokasyon. Ganito ang pagkweri ng atlas. Tiiyak na makakatipid ito ng maraming oras. Tungkol sa diagram ng Fuxi Bagua, sa tingin ko, malaki ang posibilidad na ito ang susi sa pagsimula at pag-unlock ng mekanismo. Hindi naghihintay ang oras. Malaking pagkatalo ang nakuha ni Han Chen ngayon. Kung matutuklasan ang lihim na sinulit, na nawala na, tiyak na magpapadala sila ng maraming tao para labanan tayo. Kaya kailangan kong magmadali at gawin ang malakas na sandata. Zuxiaowei, bumalik ka agad sa lungsod. Kailangan mo ring maghanda agad. Kailangan ni Ginoong Kai. Isa pa, pagkalipas ng 2 oras, pumunta ka kay Ginoong mo. Doon tayo magkikita. Narito. Ito si Ginoong Kai. Kung hindi, muna tayong umupo sa bahay ko. CJ, pakiusap. Later. Kung matuklasan ni Lisi ang lihim na sulat, mas magiging hindi maganda ang sitwasyon para sa atin. Tiyak na mas mapanganib. Ikaw ang naglagay kay Lisi. Nasa paligid. Pako. Dapat na itong gamitin. Later. Kung gagamitin siya, hindi lang natin malalaman ang galaw ni Lisi. Kaya pa rin nilang alisin si Lisi nang hindi napapansin ng kahit sino. Nang hindi nalalaman ng kahit sino. Alaynan. Tama ang paningin ng boss ko. Hindi ako nagkamali. Ang kanyang kakayahan sa martial arts. Hindi hamak na mas magaling sa inyo. Mas may utak pa nga kaysa sa inyo. Sa loob ng ilang taon, nakuha ang buong tiwala ni Lisi. Niya. Chen Wu. Agad na makipag-ugnayan sa kanya. Narito. Ginoong Kai, maupo ka. Si King Luan ay pupunta upang hanapan siya ng damit. Nko. Talagang gusto nilang gawing katulad ko. Kayo. Sige na. Masaya rin namang sumunod sa lokal na kaugalian.
Ang bango. Wow! Ito ay mula sa Shanghai namin. Lumaniliw ang makapal na tela. Haha, ay naku. Ginokay. Akma ba ang suot mong ito? Ay naku. Ginokay. Akma ba ang suot mong ito? Parang hindi ko magustuhan itong kasuotan. Kakaiba. Pero medyo gwapo. Tama na ang ulo na ito. Kailangan bang ayusin pa? Sige na, sige na. Pwede bang maging seryoso? Hindi ba't ito ay bago? Mag-self-appreciate na lang. Ano ang masama dito? Oh, tama nga. Sa panahong ito, itong si Ginoong Kay ay nakatira na sa bahay. Mula ngayon, ikaw ang maglilingkod sa kanya. Narito. Maglingkod. Hayaan mong paglingkuran ako ng magandang babae. Ganito kagandang trato. Tara na. Punta tayo sa pandayan ng bakal. Bakit ang bilis naman? Dinala mo ako sa iyong tahanan. Para lang palitan ako ng damit. Ano pa ang gusto mong mangyari? Yung suot mong damit kanina. Habang naglalakad ka sa kalye, hindi ka tinitingnan ng iba. Bilang isang halimaw. Hindi ka ba pwedeng magpahinga muna bago maglakad? Hayaan mong alagaan ako ng maganda. Magpahinga muna tayo. At agad akong magiging masigla. Hindi ka ba kanina sobrang nagmamadali? Nagawin ang iyong anong malaking kagamitan? Bakit ngayon ay hindi ka na nagmamadali? Ay, mahalaga ang mga seryosong bagay. Hindi ka ba kanina sobrang nagmamadali? Nagawin ang iyong anong malaking kagamitan? Bakit ngayon parang hindi na rin tayo gaanong nagmamadali? Ay, ang mahalaga ay ang mahahalagang bagay. Basta magawa ko lang ang malaking kasangkapan. Tiyak na mapapalayas ko si Han Chen at ang iba pa. Mapapalayas ko sila. Tara na. Suotin mo itong damit. Medyo may itsura ka na rin. Pero, sa tingin ko, naiinggit ka. Mas gwapo ako at mas astig kaysa sayo, di ba? Yenwe, naiinggit ako sayo. Parang babae ka. Ayoko na. Sobrang kamukha. Sino ang Ginoong Tingwei? Anong gagawin sa bakal na tubo? Oh, siya pala itong batang ito. Sobrang kamukha niya. Kung titigan mo pa ako, aalisin ko ang mga mata mo. Sino ang Ginoong Tingwei? Anong gagawin sa bakal na tubo? Oh, ito ang batang kapatid na ito. Sobrang kamukha niya. Kung titigan mo pa ako, baka tanggalin ko ang mga mata mo. Batang babae, huwag kang magkamali ng akala. Magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Kay Wenxiu. Sobrang kamukha mo ang isang tao. Sino? Kamukha ng asawa ko. Tama, kamukha ng aking magiging asawa. Walang hiya ka. Huwag kang maging bastos, Mubay. Tama na, mahalaga ang mga bagay na dapat gawin. Ginoong ito, gusto kong ipagawa sa iyo ang ilang mga bakal na tubo. Dapat ay, walang kahit anong puwang. Hindi ito dahil ayaw kong tumulong sa iyo. Kundi dahil ang walang sulok na bakal na tubo, ay talagang hindi ko magagawa. Walang problema dito. Makatutulong sa iyo ang aking kagamitan. Ano ito? Talagang makakatulong ito sa akin. Sa paggawa ng seamless steel pipe. Ayos. Pupuntahan ko ang mga manggagawa. Mahalaga ito. Ginoong Zhou. Nandito ka upang tumulong kay Ginoong Kai. Tandaan mong huwag magpuyat ng masyado. Bukas ng umaga, kailangan pa nating magmadali para lutasin ang mekanismo. Lutasin ang mekanismo. Ginoong Tingin. Sasama na ako sa inyo. Hindi pwede yan. Sabi ni Ginoong Zhou. Noong nag-imbestiga ang Ginoo sa araw, ay nahulog siya sa isang ambush. Halos nalagay kayo sa panganib. Kung sinamahan niyo ako, mayroon pa kayong karagdagang katulong. Bumuo ng mekanismo. Ginoo, Tingwei. Sasamahan ko kayo. Hindi pwedeng ganon. Sabi ni Zhu Xiaowei. Nang mag-imbestiga si Ginoo sa araw, nakaharap siya sa isang bitag. Halos mapahamak ka na. Kung sasamahan kita,
Maaari ka pang magkaroon ng isang katulong. Si Ginoong mo ay ikaw lang. Mahal na anak na babae. Kung sakaling may mangyari sa iyo na hindi maganda, paano ko ipapaliwanag kay Ginoong mo? Hindi pwede. Kapatid na Lisi, hindi na kita unahin pa kailanman, Dehi. Hay, itong batang ito, lalong lumalala ang ugali niya. Hey, alainan. Ginoot ginang mubay. Talagang nais mo bang sama-sama tayo sa pagtuklas ng kaso? May paraan ako para makatulong sa iyo. Anong paraan meron ka? Hindi ka pinapayagan ni Haring Tiyo na pumunta. Pwede kang pumasok ng lihim kasama ko. Anong kalokohan yan? Hindi ko ba maiisip mag-isa? Pakinig ka lang, tapusin ko muna magsalita. Ang ibig kong sabihin, sumama ka sa amin. Magtago ka sa dilim at makipagtulungan sa amin. Pagdating ng oras, mag-ambush ka. Maaari kang makapagtaka. At patayin sila. Alainan. Medyo interesante. Anong kakatwa? Ang Ginoong Tingwei ay nag-aalala sa iyong kaligtasan. Kaya hindi ka pinapayagang sumama. Nag-iisa ka lang. Makikipagtulungan ka sa amin. Hindi ba't mas delikado iyon? Babalik ako at sasabihin ko sa Ginoo. Hindi kita papayagang gawin iyan. May lakas ka ng loob. Kung sasabihin mo kay Ginoong Tingwei, hindi na kita. Tuturinging nakatatandang kapatid. Ayan, Gil. Mubay, bukas ay may investigasyon. Hindi kita pwedeng payagang magpakabangis. Kung ikaw ay matigas ang ulo, sasabihin ko kay Ginoong mo. E di wala akong takot. Ginoong Tingwei ay kaibigan ng aming pamilya. Susuportahan ako ng tatay ko na pumunta. Mubay, bukas ay may investigasyon. Hindi kita pwedeng hayaan na mag-risk. Kung magpupumilit ka pa rin, sasabihin ko kay uncle mo. Hindi ako matatakot. Ginoo Tingwei, isa kayo sa mga biyaya sa amin. Sigurado akong susuportahan ako ng tatay ko. Tama si Mubay. Hindi marunong magpasalamat. Walang kwenta bilang tao sa mundo. Para sa mga tagasunod ni Elder Juyuan, mga anak ng Mo family, medyo may ideya na ako tungkol dyan. Sila ay sobrang lakas. Isang karagdagang tulong. Mas kaunting panganib para kay Lord Tingyu. Bukas, tayo ng tatay ko ay pupunta ng magkasama. Tunay na matapat si Ginoong mo. Kayo ng anak mo ay parehong matapat. Si Ginoong Zu na kapitan. Hindi na maaga ang oras. Bumalik ka na at magpahinga. Ngayong gabi, kasama ni Ginoong mo ako. Gagawa kami ng mga kagamitan ng batas. Nabibitin ako. King Luan, pakigawa ng tsaa para kay Ginoong Kai. CJ, yung kagamitan mo, nagawa mo na ba? Nagawa na, pero kailangan pang subukan. Mukhang nag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi ako naniniwala na makakagawa ka ng anuman. Nakagamitan na kayang lumaban sa daan-daang tao. Kung gusto mo, maniwala ka o hindi. Kapag nagawa ko na ito, magtataka ka na lang. At tungkol dito sa iyo, mga kakaibang bagay na ito, bakit mo ito dinadala? Hindi maayos ang anyo. Anong alam mo? Lahat dito ay mga yaman. Sasabihin ko sa iyo, pumili ka lang ng isang yaman. Diretso kang makukuha nito. Sige, pwersahin mo lang ang hininga mo. King Luan, pumunta ka at ipag-utos sa kusina. Mabilis na ihanda ang agahan para sa atin. Tama. Maghanda ka pa ng kaunti. Mga pagkain at inumin, bilisan mo. Sige, magpakatatag ka sa pag-ihip. King Luan, pumunta ka at ipag-utos sa kusina. Bilisan mo ang paghahanda ng agahan para sa amin. Nga, maghanda ka pa ng kaunti pa. Mga pagkain at inumin, bilisan mo. CJ. Uy, bata. Ano ang mga kayamanan sa bag mo? Maaari ba akong tumingin? Magandang isipin. Kapag inilabas mo, hindi mo rin ito magagamit. Malamang masaktan mo pa ang sarili mo. Ayos na, pag-usapan na natin ang seryosong bagay. Kahapon ng gabi, maingat kong tiningnan ang album. Dagdag pa, sa pinag-usapan natin kahapon, mayroon akong isang hindi gaanong mature na ideya. Sa tingin ko, malaki ang posibilidad na nilagay ni Han Chen ang patibong sa ilalim mismo ng aming mga mata, sa Jingshui. Malapit sa pagtawid ng tubig ng Feng Shui. Pinakamalaki ang sansa. Nga, ilalagay niya ang patibong doon.
Kapag sinimulan na, aalisin ang tubig sa ilog. Magdudulot ito ng sakuna sa ibabang bahagi ng basin ng buong lugar. Kaya diretso na tayo roon. Hanapin natin ang lugar na may kaugnayan sa silk at sa muling pagbabalik sa tamang asal. Masyadong maliit ang saklaw ng paghahanap. Tamang pangalan ng lugar, Na-check ko na ito. Totoo, maraming ngang. At kaugnay ng apat na salitang ito. Mga baryo at kabundukan. Ang saya naman yan. Pero, hindi ko pa nagagawa ang aking malaking kasangkapan. Kung sakaling muling makaranas, ambush ng mga disipulo ng Jew. Ngunit, hindi ko pa natatapos ang aking malaking kagamitan. Kung muling maambush ng mga disipulo ng Juyuan sect, kami, sasabihin ko na ikaw ay isang duwag. Kanina hindi ka ba nagyayabang? Gaano ba kalakas ang sariling kayamanan mo? Bakit? Ngayon ay natatakot ka na. Kung natatakot ka sa kamatayan, huwag kang sumama sa akin. Sino ang nagsabing natatakot ako sa kamatayan? Nababahala lang ako para sa kaligtasan ni Ginoong Tingwei. Okay ba? Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Anong nangyari kay King Luan? Bakit ang tagal niyang hindi bumalik? Nakaredy na ang pagkain. Sabi ng kusina, dadalhin nila mamaya. Pabilisin mo sila. Malapit na tayong umalis. Nakita na. Nasa saan? Malapit na siguro sa harap sa kuweba. Mabilis na tumakbo. Sa katwiran, dapat nandito ang control valve ng tubig. Bakit wala? Hindi pa natin alam. Saan nga ba nakalagay ang mekanismo sa ilalim ng tulay? Mag-ingat ka. Bantayan mo ng mabuti. Dahil ito ay isang nakatagong mekanismo. Tiyak na ito ay nakatago sa dilim. Malakas ang agos ng tubig sa itaas. Halos natuyo na ang pinagkukunan ng tubig sa ibaba. Ang mekanismong ito, tiyak na nakatago ito sa lungga na ito. Maghanap ka pa ng mabuti. Sira na. Nahanap na ni Lisi kung nasaan ang mekanismo. Hadlangan sila. Kumilos. Nandito. Tama nga, nandito talaga. Patayin mo ito. Nagawa na. Nagawa na. Hindi maganda. Si Ginoong mo at Yanhe. Mubay, may nangyari. Ano? Tara na. Mokbay, Mokbay. Ayan, Gil. Mokbay, nasugatan ka.
Mokbay, Mokbay. Ayan, Gil. Mokbay, nasugatan ka. Mayroon akong gamot para sa pagdurugo at sugat. Napaka-epektibo nito. Umupo ka lang dyan, huwag gumalaw. Aayusin ko ang sugat mo. Lolo mo. Sandali na. Babalik tayo sa syudad. Sandali lang. Tumulong ka dito. Pinuno, may duda ako sa pako na iyon, na nagtaksil sa atin. Ang ibinigay na impormasyon ay peke. O maaaring totoo pero may kasinungalingan. May katotohanan sa kasinungalingan. Sadyang pinapadali tayong mahulog. At si Lizzie ay matagal nang naglatag ng bitag upang akitin tayong pumasok. Pangulo, may duda ako sa pako na iyon, na nagtaksil sa atin. Ang ibinigay na impormasyon ay peke. O maaaring totoo pero may kasinungalingan. At may katotohanan sa kasinungalingan. Sadyang pinapadali tayo. At si Lizzie ay matagal nang naglatag ng bitag. Pasukin natin siya. Pero naglakas loob siyang magbalik sa ating grupo. Nasa atin pa ang mga magulang niya. Mahihirapan sabihin. Sa ngayon, hindi pa ako lubos na sigurado. Pero, may isang bagay na sobrang nakakainis sa akin. Nagsimula na rin akong magduda sa kanyang katapatan. Kahapon ng gabi, ipinasa ko sa iyo ang bagay na ibibigay mo sa kanya. Para alisin siya si Lizzie. Bakit hindi siya kumilos? Marahil, naging matagal siya kay Lizzie. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ba't ito ay malinaw na pagtataksil? Tulungan mo akong ayusin ang isang bagay. Huwag mag-alala, Ginoo. Sisikapin kong tanggalin ang batang si Kay. Kung ang taong iyon ay may masamang balak sa iyo, tiyak na papatayin ko siya. Hindi. Dalhin mo siya dito sa akin. May silbi pa siya sa akin. Sobrang pagod na ako. Tulungan mo si Ginoong Lizzie. Kapag natapos ko na ang kaso, kailangan ko na ring umuwi. Ay, paano ba ako napunta rito? Huwag mag-alala, Ginoong Pangulo. Siguradong papatayin ko yung bata na ang apelyidong Kay. Kung ang taong yun ay may masamang balak sa leader, siguradong papatayin ko siya. Hindi. Dalhin mo siya dito sa akin. May silbi pa siya. Ang hirap ng pinasok ko. Tulungan si Ginoong Lizzie. Matapos kong tapusin ang kaso, kailangan ko na ring umuwi. Ay, paano ba ako nakarating dito? Totoo bang dahil dito? Oh, nagawa ko lang ang isang bagay. Isa lang yun nakakaibang panaginip. Wenxiu, sandali lang. Pupunta muna ako bumili ng bote ng tubig. CJ, Yuha. Gino Kay. Pasok po kayo. Ikaw pala. Gino Kay. Pumasok na po kayo. Ikaw pala. Kanina ay dumating ang eunuch para maghatid ng utos. Si General Ting at si Kapitan Zhao ay sabay na pumunta sa palasyo. Sa kanilang pag-alis, ipapadala ko po ang mensahe sa inyong Ginoo. Hindi naman po ako isang Ginoo. Ang pangalan ko ay Kay Wenxiu. Pwede niyo pong tawagin akong pangalan. O kaya itawagin na lang akong Kaije. Hindi po ako karapat-dapat. Ginoo Tianruway. Ipapadala ko po ang mensahe sa inyo.
Siya at si Zuk Xiaowei. Tila hindi sila makakapunta sa pandayan ng bakal. Pagkatapos ng hapunan, hayaan mong dalhin ka ng 2 gwardiya. CJ, alam ko, kung hindi, sumama ka na lang sa akin. Hindi po ako karapat-dapat. Ako ay isang mahina na babae lamang. Hindi ko kayang protektahan ang matanda. At saka, walang pahintulot mula sa amo. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay kahit isang hakbang. Sige na. Nagbibiro lang ako sa'yo. Talagang naniwala ka pa naman. Ginoong Kay, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko ng sobra. Sige, agad akong pupunta para hanapin ang doktor. Para magpatingin sa doktor. Ginoong Kay, kung ganito na ang pakiramdam mo, huwag na tayong pumunta sa pandayan ng bakal. Mas mabuti pang magpahinga ka na lang dito sa bahay. Hindi. Kailangan kong gumawa ng mga kagamitan. Ito ay may kinalaman sa buhay ng Ginoong Tingwei at ng mga mamamayan. Kailangan kong pumunta. Tulungan mo akong dalhin. Sige na. Pupunta muna ako sa banyo. Hindi. Pupunta muna ako sa palikuran. Nasa bag niya. Talagang maraming kayamanan. Ano-ano ba ang mga ito? Maaari mo bang tulungan mo akong kumuha ng bagong damit? Nito. Pinatalsik tayo ni Kay Gongzi. Anong ginagawa niya doon? Hindi siya magdudumi, di ba? Ginagamit niya ba itong lugar bilang palikuran? Pinatalsik tayo ni Kay Gongzi. Anong ginagawa niya doon? Hindi siya maghihilik. Ituring mo na lang itong palikuran dito. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Malapit nang magtagumpay. Yung nasa likod nga, hindi masyadong matibay. Ayon sa plano na ito, gawin mo ulit. At ito pang bagay na ito. Magdagdag pa kayo. Gawin na natin ngayon. Kailan kaya matatapos? Malapit nang sumikat ang araw. Pabayaan mo silang. Sige, magpahinga ka na. Kailangan kong bumalik ngayon. Kakausapin ko si Ginoong Lisi at mag-ulat ng ilang bagay. Babalik ako bago o pagkatapos ng almusal. Magsasama tayo bago o pagkatapos ng tanghalian. Basta magawa natin ang mga bagay. Sige, ihahatid kita pa uwi. Wag na. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Magpahinga ka na rin ng maaga. Wag mo akong sisihin kung may mangyari. Sige, ihahatid kita pa uwi. Wag na. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Magpahinga ka na rin ng maaga. Wag mo akong sisihin kung may mangyari. King Luan, bilisan mo. King Luan. Simula pa lang, bigla siyang nagkatyan. Dahil dito, nagduda na ako sa kanya. Noong una akala ko, na sinasadya niyang saktan ako. Ngayon naisip ko, gusto niyang pigilan ako, na hindi ako makapunta sa pandayan. Ginoong Kay,
Dahil sa pakiramdam ninyo, huwag na tayong pumunta sa pandayan. Mas mabuti nang hindi na. Alam ko nang may gustong pumatay sa akin. Siguradong spiya siya ni Han Chen. Walang duda. Pero bakit niya ako iniligtas? Alam niya ba talaga kung gaano kalalim si Han Chen? Tanga. Totoong tanga. Muling nagawa niyang yung batang si Kay. Nakatakas. Bumagsak ang aking mga tao. Dapat akong parusahan ng kamatayan. Hindi ba't sinabi mo na pagkatapos ng agahan ay pupunta siya para gumawa ng malaking kagamitan? Agad kang magdala ng tao para sumalakay saksiyan niyang. Ano man ang panganib na dapat harapin. Ano man ang halaga na dapat bayaran. Dapat nating alisin ang batang si Kay. Wipe out siya. Narito. Umalis ka. Ano? Si King Luan ay isang espiya. Ano man ang kanyang katayuan. Para sa akin siya. Inaresto. Kailangan ko siyang mailigtas. Sa kalagitnaan ng gabi ngayon, papasukin na ang Xiaoman. Marahil para kay Han Chen. Sa oras ng Zishi, siya ang pinakamainam na pagkakataon para paandarin niya ang mekanismo. Ngayon ang tamang oras. Kaya tayo, gagawa tayo ng isang laban sa buhay at kamatayan. Hindi pwedeng mamatay si lolo mo nang walang silbi. Sama-sama nating bayaran ang mga bagong at lumang utang. Kaya ano ang susunod nating gagawin? Ano ang dapat gawin muna? Kailangan ko pang bumalik sa pandayan. Bago magtanghali, dapat kong tapusin ang malaking kagamitan. Na ito. At ako. Pupunta ka rin sa pandayan. Nangangalaga sa kaligtasan ni Ginoo Kay. Sa tingin ko, alam na ni Han Chen na gagawin ni Ginoo Kay ang tungkol sa ritual. Siguradong magdadagdag siya ng mga tao para hadlangan si Ginoo Kay. Gawin mo ang kagamitan. Sige lang, hintayin natin na magawa ni Ginoong Kay ang kagamitan. Agad tayong aalis. Uy, batang pasaway. Nabanggit ang malaking kagamitan. Sana'y itanong ko sa'yo. Saan ka ba talaga galing? Ito rin ang nais kong itanong. Ako, hindi ba't sinabi ko na sa iyo dati? Hindi ba? Ikaw ay tunay na kababayan. Ikaw. Ginoong Xiaowei. May mga bagay sa labas. Kailangan mo itong ayusin. Ginoong Tingwei. Si Kay Wenxiu na batang ito ay patuloy na naglalaro ng mga trapo. Tanungin mo siya ng mag-isa. Tingnan mo kung makakapagsabi siya ng totoo. Ginoong Kay, mayroon akong maraming katanungan. Kailangan kong malaman ang sagot mo. Ginoong Tingwei, mangyaring ipahayag. Ginoong Kay, maaari mo bang sabihin sa akin ang totoo? Saan ka ba talaga galing? Kababayan kita, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Gusto kong malaman, hindi lamang ito, kaya't tanungin kita. Ikaw ba talaga ay nagtitiwala kay Lisi? Nagtitiwala ako, tiyak na nagtitiwala ako. Mabuti, dahil nagtitiwala ka kay Lisi. Maaari mo bang sabihin sa akin, ano talaga ang iyong pagkatao? Bakit alam mo ang lahat? At saka, saan galing ang mga gamit mo? Saan mo nakuha ang mga iyon? Kababayan kita, bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Gusto kong malaman, hindi lang ito, kaya't tatanungin kita. Ikaw ba talaga ay nagtitiwala kay Lisi? Nagtitiwala ako, tiyak na nagtitiwala ako. Ayos, dahil nagtitiwala ka kay Lisi. Maaari mo bang sabihin sa akin, ano talaga ang iyong pagkatao? Bakit alam mo ang lahat? At saka, saan galing ang mga kagamitan mo? Lahat ng iyon ay galing saan? Ako. Si Lisi ay naglakbay sa Hilaga at Timog. Maaaring mas marami ka nang nakitang bagay. Huwag mong sabihin sa bahay namin, pati na sa buong mundo. Hindi ko narinig na may ganitong bagay, na pwedeng meron sa mundo. Ako. Anong nakikita mong nakatungo?
Tinanong kita, kung talagang mapagkakatiwalaan mo si Bulisi, mangyaring sabihin mo ng tapat ang sagot sa akin. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Kung magtatanong siya tungkol sa kanyang kapalaran sa huli at sa mga susunod na henerasyon, tungkol sa kanyang mga nagawa at kasalanan, paano ito natapos? Paano ko dapat sagutin? Sige na, sige na. Ngayon, malapit na ang digmaan. Sobra na ang kanyang iniisip. Huwag nang dagdagan ang kanyang emosyon. Ginoong Tingwei, sa tingin ko dapat tayo ngayon. Mag-isip mong mabuti. Paano kayo makikipagtagisan ng buhay kay Han Chen? Kapag nagtagumpay na tayo, at nahuli natin si Han Chen at ang mga kasama niya, ibubunyag ko lahat sa'yo. Ay, sige na. Ginoo na tagapagbantay. Katatapos lang sabihin ng aking nasasakupan na siya'y nagsinungaling. At niloko ang Ginoo. Umaasa akong mapapatawad ninyo, Ginoo. Ano nang sinabi mo? Siya ang humahanap sa inyo. Si Qiangi. Mubay, anong kailangan niya sa akin? Hindi ko alam. Oh, tama nga. Ginoo, natapos ko na ang aking misyon. Maaari na bang umalis? Kapag naglakas loob kang lokohin ako muli, mag-ingat ka sapagkat sisirain kita. Narito. Ayan, Gil. Mubay. Kuya Zhou, bakit hindi ka nag-aalaga ng iyong sugat sa bahay? Nandito ka para bantayan si Ginoong mo. Bakit ka nandito? Sabihin mo na, may nag-udyok sa akin na lumabas. Ano ba talaga ang nangyayari? Gusto kong ipaalam sa iyo. Tulungan mo akong makiusap kay Ginoong Tingwei. Pakiusap. Hayaan mo akong makasama ninyo para harapin si Han Chen. Anong kalokohan ito? May sugat ka at kailangan mo pang bantayan si Ginoong mo. Huwag mong sabihing tutulungan kita sa paghingi ng tawad. Kahit na ako mismo, hindi ko mapapangakong papayagan kang pumunta. Oh, tama nga pala. Ginoo ng kawal. Tapos na ang aking misyon. Pwede na ba kaming umalis? Huwag mo nang magpanggap pa. Baka mapalo kita. Narito. Ginoong Mubay. Kapatid na Zhu, bakit hindi ka na lang nagpagaling sa bahay? Nandyan ka para bantayan si Ginoong mo. Bakit ka nandito? Sabihin mo na, may nag-udyok sa akin na lumabas. Ano bang nangyayari? Gusto kong humingi ng tulong sa iyo kay Ginoong Tingwei, na makiusap, na makasama ko kayo, para harapin si Han Chen. Ano bang kalokohan ito? May sugat ka. Muling magbabantay sa lamay nila mo. Huwag mong sabihin na humingi ako ng pabor para sa iyo. Kahit na ako mismo, hindi ko mapapangakong papayagan kang umalis. Gusto kong maghiganti palalo. Pinaghihigantihan namin ang iyong ama. Umalis ka na agad. Mamaya pa makikipagkita pa ako kay Tingin Dato. Pag-uusap tungkol sa gagawin mamaya gabi. Umalis na muna ako. Pasensya na, pasensya na. Big Brother Zhao. Big Brother Zhao, pakiusap, tulungan mo ako. Sabihin mo kay Lord Ting. Sabihin mo na lang, gusto ko sanang personal na maghiganti para sa aking ama. Si Tingwei ay kapatid mo rin. Nandyan ka na naman sa bahay niya. Bakit hindi mo siya direktang lapitan? Masyado siyang matigas ang ulo. Siyang hinahanap ko, pero hindi siya papayag. Hindi mo ba natatandaan ang nangyari noong nakaraan? Halos mapudpud na ang dila ko. Ayaw niya akong papuntahin. Galit na galit ako. Kung hindi pa nangyari yung nakaraan, hindi ka rin masasaktan. Hindi rin mapapahamak sila mo. Ay, tama na. Pumunta ka kay Kay Wenxu para humingi ng tulong. Yung batang to sobrang tuso mag-isip. Hindi mo naaalala ang nangyari noong nakaraan. Halos masira na ang dila ko. Ayaw niya akong payagang pumunta. Nakakainis talaga. Kung hindi dahil sa nangyari noong nakaraan, hindi ka sana nasaktan. At hindi rin si Ginoong mo. Ay, tama nga.
Pumunta ka kay Kay Wenxiu para humingi ng tulong. Itong batang ito ay maraming kalokohan. Itong batang ito ay laging nakangiti at naglalaro. Makulit at madaldal. Pag nakita ko siya, naiirita ako. Hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Talagang nakakainis siya. O kaya naman, nagpapanggap lang na nakakainis siya. Tingin ko, mas lalo mo siyang nagugustuhan, no? Ikaw, Kuya Zhou, bakit ka ganyan? Sobrang sakit na sa puso ko. Nandito ka pa rin. Biruin mo naman ako ng ganitong biro. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Pasensya na, pasensya na. Nakita ko lang na ang sama-sama ng pakiramdam mo. Gusto kitang pasayahin. Sa tingin ko kasi, para mo akong binibiro ng sadyang masakit. Gusto ko lang sanang pumunta. Maghiganti ka para sa tatay ko. Humingi ako ng tulong sa'yo, hindi ka tumulong. Tapos ganyan pa ang sinasabi mo, pinapagalit mo ako. Ay, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak. Bakit hindi mo ako tinutulungan? Nagmumukha akong katawa-tawa sa harap ng iba. Hindi ba ako pwedeng tumulong sa'yo? Totoo ba yan? Patuloy pa rin sa pag-iyak. Kung mag-iiyak ka pa, gagawin ko na. Ay, may magandang ideya ako. Anong magandang ideya mo? Sabihin mo na agad. Humiyaw ka ng malakas. Ay, ikaw, sadyang sinasadya mo ba akong saktan? Ay naku, hindi. Ay naku, aking lola. Ang ibig kong sabihin ay, kapag nakita mo si Tingin, mag-iyak ka ng todo. Parang ganito lang, umiyak ka ng umiyak. Ano bang magandang ideya ito? Ate, ikaw, huwag ka nang umiyak, okay? Hindi ba't ikaw ang nagpasimula na umiyak ako? Hindi ko naman sinabi na umiyak ka sa harap ko. Sinasabi ko lang, nakita mo na si Ginoong Tingwei. Umiiyak ka pa ng todo. Hindi mo alam, Ginoong Tingwei, na pinakaayaw niya. Yung may ibang umiiyak, nasa harap mo siya. Umiyak ka ng todo. Ang puso niya ay magiging malambot. Totoo ba ito? Bakit ako mangluloko sa'yo? Pag nakita mo siya, umiiyak ka at humihingi sa kanya, na siya mismo ang gumanti para sa tatay mo. Kung ayaw niyang sumang-ayon, patuloy ka lang sa pag-iyak. Umiiyak ka ng todo, umiiyak ka ng todo. Naiiyak siya, nahihilo na siya. Wala kang magawa sa kanya. Ang kailangan mong gawin ay magagawa mo na, di ba? Ha, ha. Magandang ideya yan. Sa ngayon, naiinis na ako sa'yo. Naduling ang mata ko. Sinasabi pa nila na ako. Mas marami pang plano kang naiisip kaysa sa akin. Ay, hindi. Yung batang ito kasi ay nakikipag-ugnayan sa akin. Patuloy na umiiyak. Nagsusumigaw ng husto. Umiyak ka ng umiyak. Wala na akong magagawa. Kaya nga ako. Haha. Ginoong Tingwei. Kuya Lisi. Gusto kong personal. Na maghiganti para sa tatay ko. Sige na, sumagot ka na lang sa akin. Ayos na, ayos na. Huwag ka nang umiyak, huwag ka nang umiyak. Malapit na ang oras ng daga. Malapit na talagang dumating ang oras ng daga. 2 oras na lang. Matatapos na ang malaking gawain ko. Bilang Hanchen, may 2 oras pa. Malapit nang dumating ang oras ng daga. Malapit nang dumating ang oras ng daga. May 2 oras pa. Matutupad na ang malaking tagumpay ko, Hanchen. Matutupad na ang malaking tagumpay ko, Hanchen. May 2 oras pa. Sasabihin ko sa'yo, malaki kong nagawa. Malapit nang maging successful. Malapit nang maging matagumpay. Gusto kong maging hari ng Korea. Hari ng buong mundo. Ha 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 ha. Posisyon. Umalis na. Narito. May kalahating oras pa.
还有半个钟，还有半个钟。还有半个钟，还有半个钟。Hindi pwede. Yung mga tamad na iyon, tiyak na hindi makakapagpigil. Sa atake ni Lisi, kailangan kong tingnan. 我得去看看。 Gusto kong gawin ito ng sarili kong kamay. Patayin si Lisi. Matupad ang aking matagal ng pangarap. Ikaw, babae. Hahayaan mong magtaksil ka sa akin. Makipagkontra sa akin. Gusto kong makita mo mismo kung ano ang magiging kapalit ng pakikipagkontra sa akin. Sumama ka sa akin. King Luan. King Luan. Ginoo. Pasensya na. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoo Lisi. Han Chen. Ako, mga mamamayan ng Qin. Wala tayong hidwaan. Bakit mo dapat saktan ang mga inosenteng tao? Bakit mo sila pinapatay? Nasaan ang iyong konsensya? Ginoong tingin. Makipag-usap ka sa ganitong mga pusong mabagsik at walang awa. Makipag-usap ka ng maayos. Tiyak na walang silbi. Hindi siya nagmamalaki. Gusto ba niyang patayin tayong lahat? Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Ako ang mauunang sumugod. Gusto kong patayin ito. Masamang tao. Maghiganti para sa aking ama. Sa'yo lang. Haha. Isang batang-batang na may maputing buhok. Gusto pang pumatay sa akin. Nakakatawa talaga. At kung idagdag pa ang isang ako. Ikaw. Iyan. Yung batang amoy pawis na sitsay, di ba? Hindi ko akalain na may balita ka. Medyo mabilis. Tama, ang apelyido ko ay Tsai. Ang pangalan ko ay Tsai Wenxiu. Ikaw, yung amoy mong sikay na batang hamak, di ba? Di ko inakala na alam mo pa. Ang balita. Totoo, ang apelyido ko ay Kei. Kei Wenxiu ang pangalan ko. Kahit ano pa man ang pangalan mo, pangit na pangalan. Palagi mong sinisira ang mga mabubuting bagay ko. Hindi kita papatayin. Para hindi ko mapawi ang galit sa puso ko. Han Chen, ibibigay ko rin sa iyo ang salitang ito. Ngayon, susubukan mong makaramdam ng lakas ng baril. King Luan, umalis ka na. Halika dito. Sa tingin mo, makakatakbo ba siya? Gaano kadali yun? Pumunta ka na sa impyerno. Ay naku. Ayos na ngayon. Namatay si Han Chen. Major Zhao. Mabilis. Subukan mo na agad ang aming pinag-aaralan. Paraan para masira ang mekanismo. Mag-ingat kayo. Ginoo. Alam ko ang paraan para masira ang dalawang mekanismo na iyon. Alam mo. Alam mo. Han Chen, Chen Wu, at si Liu Wei. Silang tatlo ay nag-usap tungkol sa pagbasag ng mekanismo. Akala nila ako ay nakaratay pa rin. Kaya narinig ko lahat ng sinasabi nila. Naintindihan ko lahat. Hoy, ang galing. Tara na, bilis. Akala nila ako ay nakaratay pa rin. Kaya narinig ko lahat ng sinasabi nila. Narinig ko na lahat. Hey, ang galing. Magsimula na tayo.
Nangako ka sa akin dati na ipapaalam mo ang iyong pagkatao. Ngayon, panahon na rin siguro, di ba? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon? Sabi ko na sa iyo, galing ako sa inyong bayan ang Shanghai. Ayaw mo pang magsabi ng totoo, di ba? Ang salita ng isang Ginoo ay mas mabigat kaysa sa bundok. Sa buhay, maging tapat ka. Kung ikaw ay, kung hindi ka magsasabi ng totoo sa akin. Sa hinaharap, hindi na kita kilala bilang kaibigan. Tunay na galing ako sa Shanghai. Subalit, ito ay sa Shanghai pagkatapos ng 2,000 taon. Pagkatapos ng 2,000 taon. Ano bang sinasabi mo? Oh, naalala ko na. Nung mga nakaraang araw nang siya ay lumitaw, talagang ibinigay sa akin isang uri ng business card na parang may nakasulat, 20, taong 2,000. Kaya maaari mong sabihin sa akin kung ano ang hitsura ng Shanghai pagkatapos ng 2,000. Ayos na. Sobrang ganda na halos. Lampas pa sa iyong inaasahan. Ginoo Lisi. Kailan? Maaari mong balikan at malalaman mo na. Haha. Kailangan kong pumunta. Bumalik sa bahay para tingnan. Mabuti o masama, hindi mo ako maluloko. Ginoong Tingi. Talagang galing ako. Mula sa Shanghai 2,000 taon mula ngayon. Sa panahong iyon, ikaw at ang iyong dakilang king. Para sa atin, lahat ay naging kasaysayan ng nakaraan. Yun. Ano kayang magiging itsura ng king pagkatapos ng 2,000 taon? Maaari bang malaman? Hindi pwedeng ibunyag ang sekreto ng langit. Ako ay tanging makakapagsabi sa inyo. Tutulungan mo si Haring King Yingzeng na makamit ang isang napakalaking tagumpay para sa Huaxia na makagawa ng walang kapantay na malaking kontribusyon. Alaynan, naiintindihan ko na mula nang makita kita sa unang pagkakataon. Naramdaman kong kakaiba ka. Talagang hindi ka katulad ng iba sa atin. Hindi ako nagkamali. Ginoong Zhou, salamat sa panahong ito. Ikaw at si Gianli. Mubay, maraming beses akong nailigtas at natulungan. Talagang ikinagagalak kong makilala kayo. Pero aalis ka pa rin ba sa amin? Bigla na lang umalis nang hindi maintindihan. Talagang walang pakialam. Mubay, naaalala mo pa ba? Yung unang beses kong nakita ka. Yung mga sinabi ko. Talagang ang kahawig kita ng aking magiging asawa. Nagsisinungaling ka na naman. Gusto mo pang maipit sa suntok, ha? King Luan, noong una, akala ko lang ikaw ang mali. Tunay ngang isa kang matapang at matuwid na magandang babae. Salamat, Ginoong Kay. Ayos na, mga kaibigan. Magkikita tayo muli kung may pagkakataon. Ginoong Lisi, maligayang pagbalik sa iyong bayan. Tingnan ang mga pagbabago sa bayan. At mayroon pang, dapat kang mag-ingat kay Zhaogao. Ang masamang taong ito. Zhaogao. Bakit? Natulog ka na. Nagawa ko ng isang napakakakaibang panaginip. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan ko na ako'y naglakbay pabalik sa dinastyang Qin at nakasama si Lisi na dumaan sa napakaraming panganib at nalutas ang kaso ng espiya ng Korea. Narito, ito ang batong jade. Dala mo akong maglakbay. Naglakbay pa nga. Tingnan mo, nag-aaral ka tungkol kay Lisi at tumitingin sa mga
Kalokohan na nobela. Naligaw ka na ba? Iniimbitahan ko pa siya. Bumalik ka kasama ko. Tingnan natin ang pagbabago sa ating bayan. Sana'y maipagpatuloy ko pa itong pangarap. Hanggang ngayon, marahil, matutulungan nating maibalik si Lizzie. Nakikita kong seryoso ka talaga. Para ka nang nadadala sa emosyon. Kahit ang mga panaginip at realidad, hindi na maiba. Kaya't magmadali tayong umuwi. Humiga ka sa kama at mangarap ng mabuti. Luxie, Alainan, tayo. Pumunta tayo at linisin ang libingan ni Ginoong Lizzie. Pupunta na ako. Tara na. Pupunta na ako. Ginoong Lizzie, ang iyong kaluluwa sa langit. Naririnig mo ba ako? Ginoong Lizzie, ikaw ba talaga iyon? Wow! Buhay na si Lizzie. Kayo po, ang tumatawag sa akin. Ginoo Lizzie, muling magkita tayo. Maligayang pagbabalik sa bahay. Nakita na natin kayo. Ginoong Lizzie, hindi mo ba ako natatandaan? Nagkita tayo noong panahon ng daking. Di ba? Tingnan mo ulit ako. May pagkakakilala ba tayo? Alainan, talagang parang pamilyar nga. At ikaw, parang nakita na rin kita dati. Ako ba? Sabi ko na nga, kilala mo yung mobile na nakita mo dati. Mukhang pareho sila, di ba? Hindi ka pa naniniwala. Sama, Li, si, Zhaogao na matanda, nang aabuso sa kapangyarihan at nagugulo ang pamahalaan. Nagmamalupit sa mga tapat. Sumpa ko, gusto kong kainin ang kanyang laman, uminom ng kanilang dugo. Ginoong Lizzie, magpatawad na kayo. Lahat ng bagay. Lumipas na mahigit 2,000 taon. Yung trader na si Zhaogao. Noong araw, naging kasumpa-sumpa hanggang ngayon. Walang magandang wakas. At ikaw, hanggang kailan? Ang pamilya ay patuloy na umuunlad. Napakamasagana. Ano ang sinabi mo kanina? Lumipas na. Ilang taon? Mahigit 2,000 taon. Kung sasabihin ng tama, mula nang pumanaw ka hanggang ngayon, lumipas na, mahigit 2,200 taon. Gagaling lang natin sabihin, ilang taon ang lumipas? Mahigit 2,000 taon. Tumpak na sabihin, mula nang ikaw ay pumanaw hanggang ngayon, ay lumipas na, mahigit 2,000 taon. Tumulong ka kay Qin Shi Huang ang naitatag ang dakilang Qin. Kasama ng pamilya at langit, lahat ng mga dinastyang feudal ay naging bahagi na ng nakaraan. Sa ating bayan, nangyari ang malaking pagbabago. Ang mga mamamayan ay namumuhay ng napakamasaya. CJ, dalhin mo na ako sa bayan para makita. Ngayon ang nayon ay pinangalanan sa iyong pangalan. Tawag dito ay nayon ng Jislu. Oh, tingnan mo. Nandoon. CJ, kaya tayo. Papasok na sa nayon. Tara. Ginoong Lizzie, tingnan mo doon. Diyan mismo, kung saan ka nagmamaneho at nagpapana noon.
Ginoong Lisi, tingnan mo doon. Diyan mismo, kung saan ka nagmamaneho at nagpapana noon. Kung saan ka nagpainom ng kabayo. Nandoon lang. Pero kasi, ngayon, ang mga bundok at ilog na ito, naging patag na, pinagtaniman na ng mga tanim. Pero yung mga bato at inskripsyon na iniwan noon, nandyan pa rin. Tawagin, si Elise sa Paardinggang, at sa Yinmajayan, at sa silangan ng bayan, ay may natira na mga bakas ng iyong pangangabayo. Ay naku, talaga, dagat at lupa. Ang mundo ay nagbabago. Naalala ko noong ako'y bata pa. Noong iyon, anong sigla at lakas ng loob. 下谋名远传而皆江湖的，愁着多有两三丹凤的手难。欲尽随风如潮，赤手引狂澜。回首找三生小姐醉了。人逢疾不回首，明月满青山。天地渺一骑满。 Sige na, lahat ay mga nakaraan na. Huwag na lang pag-usapan. Sige na, lahat naman, mga nakaraan na. Huwag na lang pag-usapan. Ginoo Lisi, akala ko noon, ikaw ay isang napaka-maabilidad na mahina na iskolar. Sa kalaunan, habang mas lumalalim ang pag-aaral sa iyo, natuklasan ko na sa katunayan ikaw ay isang tao na may kakayahan sa parehong sining at digmaan, lalo na noong kabataan mo. Mas hilig mo pa ang pag-aaral ng martial arts. Batang ito, talaga namang matalino ka. Bakit? Sino bang hindi nag-aral sa akin? Hindi lang ako ang nag-aral sa iyo. Ilang henerasyon na ang nakalipas. Lahat ay nag-aaral tungkol sa iyo. Ikaw ang aming ipinagmamalaki dito. Sa aming bayan, maraming tao ang nag-aaral tungkol sa iyo. Sobrang dami. Mahalaga rin ito sa gobyerno. Kaya't nagtatag sila ng Lisi Cultural Research Society. Ay, mamaya na. Papasok ako sa bayan. Dalhin ko rin kayo para makilala ang aking guro. Siya ang eksperto na nag-aaral tungkol sa inyo. Ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay. Sa pag-iisip, pagtuklas at pananaliksik. Sa daloy ng inyong mga ideya. Sa iyong malaking ambag. Sa kasaysayan. Alainan. Talaga ba? Ginugol niya ang buong buhay niya para pag-aralan sila of you. Alainan. Maganda rin naman. Kailangan kong makita siya at makipagkita sa kanya. Bilang dagdag, magtatanong din ako kung ano ang opinyon niya tungkol sa akin. Mabuti ring pasalamatan siya. CJ, sandali lang. Tatawagan ko siya. Doon. Iyan ang bahay ng matanda. Doon. Iyan ang bahay ng matanda. Anong tingin mo sa bahay na ito? Paano ito tingnan? Ginoong Lisi. Ngayon, malaki na ang pagbabago sa mga nayon. Hindi lang basta nakaligtas sa kahirapan. Ang mga magsasaka ay nagtatanim. At nagbibigay din ang gobyerno ng tulong. Para sa mga matatanda, may sakit, may kapansanan, balo at nag-iisa. Bansa nga, ay magbibigay ng pangangalaga. Halos bawat tahanan, ay namumuhay, na masagana, at masaya, na magandang buhay. Kahanga-hanga talaga. Parang isang himala. Kailangan nating, paano tayo pupunta sa bayan? Bakit hindi kayo naghanda ng kabayo? Tayo, magbibiyahe tayo. Magbibiyahe tayo. Anong klaseng sasakyan ito? Walang kabayo na humahatak dito. Paano ito tumatakbo? Malalaman mo mamaya. Ginoong Lisi, tara na. Ay, subukan mo. Tara na. Bilisan mo, umalis na tayo. Itong bagay na ito, paano ito makakasakay ng tao?
Sumakay na kayo. Ginoo Lisi, umupo na kayo ng maayos. Dahan-dahan ka, dahan-dahan. Gusto mo bang mamatay ako sa takot? Ito, anong klaseng bagay ito? Ito, anong klaseng bagay ito? Bakit hindi ko ito nakita? Ano bang hinahatak sa harap? Paano niya nagagawa yun mismo? Nakakatakbo pa siya, at sobrang bilis pa ng takbo niya. Ang sasakyan ay pinapaandar ng makina. Ikot mo lang ang susi at susunugin ang makina. Kung gusto mong tumakbo, tumakbo lang. Kung gusto mong huminto, huminto lang. Ginoong Lisi, subukan mong bitawan ang iyong kamay. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Wala kang dapat ikabahala. Sasakyan, hindi pa ito ang pinakamabilis. Ginoong Lisi, bukas, dadaling ka namin sa Zumadayan. Zumadayan West Station. 1 oras. Kalahating oras. Makakarating na. 500 hanggang 700 milya. Anong sinasabi mo? Kalahating oras. Gaano kalayo ang kaya mong tumakbo? Kaya kong tumakbo ng 700 milya. 700 milya. Heyo! Aba, ang galing mo. Mas mabilis pa ba yan kaysa sa ibon? Hindi naman. Miyembro ng 1,000 taong bayan, tahanan ni Lisi, maligayang pagdating sa pambansang malinis na bayan. Talagang malaki ang pagbabago. Kung ikukumpara sa panahon ko, parang nagbago ang mundo. Guru Zhao, nasaan ka ngayon? Nandito ako, sa Kamingyuan Park. Saan ang laboratorio? Ayos, pupunta na tayo roon. Ikaw, sino ang kausap mo? Sinabi ko na sa iyo, isang buhay na pag-aaral. Ikaw ang eksperto. Nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakita? Nasa research room siya. Naghihintay siya sa iyo. Talagang napakaastig nito. Talagang napakaastig nito. At mayroon ding plaza na ito, na itinayo, na napaka-impressive. Dito, ay ang South Gate ng Kamingyuan Park, na tinatawag na, ang unang pinto sa Asia. Ginoo Lisi, dapat wala kang gaanong alaala sa lugar na ito. Wala na, di ba? Nagbago na. Lahat ay nagbago. Nagbago. Wala akong maaalala kahit kaunti. Kung sakaling banggitin ko ito, dapat ay maaalala mo na ito. Narito ang loob ng lungsod ng K, ng bayan. Kaya pala dito ito. Ang loob ng bayan dati ay ang palasyo ng prinsipe ng K. Palasyo, tanging mga mataas na opisyal at mga maharlika lamang ang makakapasok. Ang mga karaniwang tao ay talagang hindi makakapasok. Ngunit, sa panahon ko, ang loob ng lungsod ay naging pamahalaan ng lalawigan. Ito na ang opisina ng county. Pangalawang ministro ng Qin, tao ng Shanghai sa Chu. 他辅佐秦始皇，统一了6国，设立了郡县制，统一了法律、车轨、文字以及度量衡。他的书法有小篆入神、大篆入庙的美誉。他为秦朝的建立立下了汗马功劳，在中国的历史上写下了辉煌的一页。李斯墓葬位于上蔡故城西南部。 Si Renchi Shakyu ng Tsina. Matapos ang pagkakaisa ng Qin sa buong mundo, mahigit 60 taon sa bayang Shuqin.
Isa ito sa mga lugar na may maraming natagpo ang libingan ng Qin. Sa rehiyon ng Central Plains, sa mga libingan ng Qin sa Guangzhou, Miang, natagpuan ang isang bagay na kinakatawan ng kulturang Qin. Ito ay ang palayok na may anyong bawang. May taas na 38 sentimetro. May bilog na bibig. Sa paligid ng bibig, ito ay ginawa na parang mga piraso ng bawang. Kaya tinawag na bituin ng butil. Ang butil ng butil ay kilala rin bilang butil ng uhay. Sumasagisag sa masaganang ani. Ang Qin ay nakabatay sa agrikultura. Sa pamamagitan ng digmaan ay pinagsama ang 6 na bansa. Bituin ng Jade bilang kagamitan sa seremonya ay ang mga namumuno na nananalangin para sa kapayapaan ng bansa at mga tao na nagpapakita ng patakaran ng bansa na nakabatay sa agrikultura bilang kasangkapan ng estado matapos ang pagkakaisa ng Qin sa buong mundo. 西汉初期，天中地区设立了汝南郡，延至到了南北朝，是举足轻重的中土大郡。 老夫当时就 Ay sa opisina ng bayan nagtatrabaho. Hindi ito kakaunti na pumapasok at lumalabas sa lugar na ito. Noong panahong iyon, ako ay talagang nakaramdam na ang kabiserang ng Kai ay talagang napakaastig. Kagaya ng nakita ko kanina sa lungsod ng Shanghai. Kumpara sa kabisera, masyadong malayo ang agwat. Talaga namang hindi maihahambing. Alam sa parke, nandoon ang mga guho ng palasyo ni Keihao. Hindi lang iyon. Pupunta tayo sa Shanghai. Ginoong Lisi, dapat alam mo, ang pinagmulan ng pangalan ng Shanghai, di ba? Siyempre alam ko, nais ng matandang ito na subukan ka. Hahaha. Guru Zhao, nandito na kami sa Keimingyuan, sa timog na pintuan ng parke. Malapit na kaming dumaan. Sige, okay. Ginoong Lisi, guro ko, naghihintay na siya sa pintuan para sa iyo. Kaya hayaan nating si Ginoong Lisi ay subukan tayo mamaya. Alaynan, CJ, tara na. Si Ginoong Li ba ito? Si Ginoong Li ba ito? Talagang hindi ko inasahan ito. Na makakabalik ka sa iyong bayan. Narinig ko mula sa batang ito. Na ginugol mo ang kalahating buhay mo. Sa pag-aaral ko, matanda na ako. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo ng buong puso. Talagang nagpapasalamat ako. Ay naku, huwag mong isipin yan, hindi po ako karapat-dapat. Sa totoo lang, hindi ko masasabing ako'y isang eksperto. Ang karanasan mo sa buong buhay ay mula sa isang ordinaryong mamamayan hanggang sa pagiging unang punong ministro ng Hangu. Ang kanyang landas ng pag-akyat. Kayo ang tumulong kay Haring Qin. Sa pamumuno, sa pagsusulat, sa panukat at timbang, sa mga tren at kalsada, ayon sa mga tala ng kasaysayan. Noong ikaw ay isang maliit na opisyal, nakatuklas ng pagkakaiba ng kapaligiran ng mga hamster at daga na nagbigay inspirasyon upang makalabas sa Shanghai. Tama ba? Mga patakaran sa pamamahala, politika, ekonomiya, kultura, mga kaisipan sa militar, yung kaalaman dito, talagang napakalalim. Ang pagkakaintindi ko sa inyo ay parang panimula pa lang. Habang mas malalim ang pagsisiyasat, mas lalo kong nararamdaman na ikaw ay napakabuti, karapat-dapat sa paggalang ng lahat. Narinig ko ang iyong sinabi. Parang sinasadya mong purihin ako. Hindi naman. Ginoong Lisi, sinasabi ko, lahat ng ito ay totoo. Ang kalagayan ay direktang nakakaapekto sa halaga ng buhay. Ako rin ay labis na nagsisisi. Ay naku, nakikita si Ginoong Lisi. Talagang sobrang saya ko. Nakatuon lang ako sa pagsasalita dito. Pumasok na tayo sa loob.
Ang studio namin ay bagong itinatag sa aming bayan. May isa pang medyo maunlad na studio. Dito ay isang detalyadong pagpapakilala sa iyong buhay. Napakadetalyado, lalo na noong ikaw ay bata pa. Sa iyong bayan, buhay, karanasan sa trabaho, lahat ay mula sa mga tao sa iyong bayan. Hango-hango, na ipapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Mahahalagang impormasyon. Sa ibang lugar, hindi mo talaga mahuhukay. Ganitong uri ng material. Kahit ang mga bagay tungkol sa kabataan ko, ay ganito nyo pa ring alam. Talagang nakakagulat ito. Para sa akin. Nasaan ang studio na ito? Pangalan ng mataas na pinuno. Bayan, 208. Bansa sa Lijinan 208 Yangtze. Ganguyi. Sa Lisi Commercial Walking Street. Oh, ito ay pinangalan sa inyo. Pangalan ng kalye komersyal. Napakasagana. Anong kailangan mo meron dito? Lugar na puno ng mga oportunidad. Nasa Lisi Commercial Walking Street. Ito ay ipinangalan sa inyong pangalan. Na Commercial Street. Napakaabala. Lahat ng kailangan ay nandito. Ang lokasyon ay narito sa inyo. Sa likod ng bahay sa bayan. Ng aking bayan. Sa likod ng bahay ng matanda. Dalhin mo ako roon. Ginoong Lisi. Talagang masyadong nagmamadali ah. Ito ay tinatawag na mabilis at epektibo. Tara na. Kanlurang bahagi. Mga piling. Malakas na puwersa. Ikalawang bundok. Pangalan sa loob si Ukyu. Tingnan ninyo. Ito ang iyong mga alaala noong bata ka pa. Mukhang kayo ay nag-record ng mga nangyari noong kabataan ko. Napakamaingat ninyo. Talagang hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Napakamahinhin ninyo. Ito ay nararapat lamang. Walang anuman. Ang ibang opisyal, hindi makapagsara ng kaso. Ikaw, sa isang iglap, natapos mo na agad. Ginoong Lisi, ang galing mo talaga. Nga, ang talino at galing ni Ginoong Lisi. Noong kabataan niya, lumitaw na ito. Kaya naman, nakuha siya ng mga boss at mga kasamahan ng inggit at pagtutulak. Nailipat siya sa silid ng imbakan bilang isang maliit na kawani. Say, lumang kwento, wag na nating pag-usapan. Ngunit, noong panahong iyon sa opisina, talagang hindi na kaya. Kaya humiling ako na lumipat sa bodega. Ito ay tinatawag na mabuting kahoy sa gubat. Laging tinatamaan ang hangin. Ginoong Lisi, kamakailan mong binanggit ang pasasalamat. Sa totoo lang, mas dapat kaming magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyong paglilingkod sa bansang China, nagbigay ng napakarami, napakalaking kontribusyon. Mula sa isang simpleng mamamayan, umangat bilang pinakamagaling na punong ministro ng gugu. Isang nakaka-inspire na karanasan. Para sa mga susunod na henerasyon, naiwan, isang mahalagang yaman ng espiritu. Hangot-hangot ng mga henerasyon, na ipasa hanggang ngayon, sa mataas na bahagi. Ikaw mula sa isang simpleng mamamayan, na nakamit ang tagumpay bilang unang ministro. Isang inspirasyong kwento, para sa mga susunod na henerasyon, na iiwan, mahahalagang kayamanan ng espiritu. Bawat henerasyon, ipinapasa hanggang ngayon, mataas na pamamahala.
Ginoong Lisi, nakarating na po ba kayo? Dito dati. Tore ng ilog ay para kay Dukay at sa kanyang mga concubine, mga anak at mga maharlika, na lugar ng pahingahan at pagmamasid. Kalaunan, inilipat ng Kai ang kabisera. Hanggang sa pagkawasak nito ng mga karaniwang tao, lahat ay nandito para maglibang at mag-enjoy. Gustong makisawsaw sa yaman. Noong kabataan ko, nagtatrabaho ako bilang maliit na opisyal sa bayan. Tuwing Setyembre Siyam, siyempre, hindi rin ako nakaligtas sa tradisyon. Kaya lang, noong panahong iyon ang lakas ng ruho ay mas malawak at makapangyarihan kaysa ngayon. Tama, ayon sa mga tala ng kasaysayan. Pagkatapos, nagbago ang daloy ng ruho. Oh, sentro ng pagroroonan ng senior citizens na Zhuangyuan Home. Ano naman itong lugar na ito? Ginoo Lisi. Ito ay nasa ating bayan ng Shanghai. Isang koleksyon ng ekolohikal na libangan sa baryo. Siyensya, edukasyon, kultura, turismo. Mataas na teknolohiya, rehabilitasyon at kalusugan. Kultura at edukasyon. Edukasyong paggawa, pisikal, maraming industriya, lugar ng turismo at kultura. Tara, pasukin natin at tingnan. Nakipag-ugnayan na ako. Darating na ang sightseeing bus. Alainan. Maganda ang sasakyan na ito. Ha. Ito ay tungkol sa agrikultura. Pagsusuri ng mga institusyon sa kalidad. Hindi limitado. Home Detection Technology Limited. Ito ay kultura ng alak. Sentro ng pagtatanghal. Dito ay ang mga taniman ng tubo. Ayos lang. Ito ay sentro ng rehabilitasyon. Paggamot. Ito ay sentro ng kultura ng pagsasaka. Ay naku, ito. Ha. Napakakaiba. Dito ay Siyam inasinihan. Tingnan mo. Alam mo ba kung ano ang Siyam-i? Hindi ko alam. Ha. Tingnan mo. Dito ay ang playground para sa mga bata. Palaruan. Para sa mga maliliit na bata. Mga bata. Subukan mong bumaba. Hindi. Ha. Kamote, maasim at maanghang na noodles. Tatlong henerasyon ng pamana, Zangkun. Ay naku. Hindi ko talaga inaasahan. Itong lugar. Hindi ko akalain na pwede palang ganito ang pagtatanim. Hindi ko talaga naisip ito. Sa kasalukuyang lipunan, talagang umunlad na. Sa ganitong kasaganaan. Napakaastig hanggang nakakagulat. Yung sinasabi mo, yung kung anong teknolohiya ba, talagang kahanga-hanga. Hindi lang ang teknolohiya ang kahanga-hanga. Ang ating bagong panahon, ang sistemang sosyalismo na may mga katangian ng China, ay mas kahanga-hanga. Ginoong Lisi, narito may makakain at matutuluyan. Maaari ring magbabad sa mainit na bukal. Sobrang komportable. Hindi na rin maaga. Baka mas mabuti kung kumain muna tayo. Ngayon gabi, dito ka na matutulog. Maginhawa sa gabi. Maligo sa hot spring. Mas masarap matulog sa gabi. Ay, ang sinasabi mo. Ang tiyan ko. Medyo nagugutom na nga. Ha. Pero gusto ko pang pumasok sa bayan ulit. Subukan. Ang paa ng baboy sa Tower Bridge. Meron din tayo dito. Oh. Yung Liangfen sa Zuli. At pati na rin sa Dongxiang. Meron din ba? Meron lahat. Ha, naku. Tingnan mo, napalaway ako. Yung laway ko, halos tumutulo na. Ha. Bakit hindi natin dalhin si Ginoong Li pabalik sa bayan para kumain? At sabay na ipakita kay Ginoong Li ang tanawin ng
Gabi sa bayan. Magandang ideya. Sige, umalis na tayo. Tayo na. Narito, Ginoong Lisi. Ito ang in-order ninyo na Zuli Liangpi. Subukan nyo na. Tama ba? Pareho pa rin ba ang lasa? Itong matandang ito. Totoo nga ba? Si Lisi ang chancellor ng Qin. Alaynan. Parang dati pa rin ang lasa. Sobrang sarap. Ang galing. May dumating na baboy na may tadyang. Alaynan. Ito ang pinakamasarap na baboy. Kumusta? Ay nako, talaga naman. Matagal na. Hindi ko na nararamdaman ang ganitong kasarap na lasa. Tunay na lasa ng bayan. Ginoo Lisi. Ang tagal na nito, mga taon na. Sobrang tagal na, di ba? Mahigit 2,000 taon na. Haha. Aba. Mahigit 2,000 taon na. Totoo nga. Si Lisi ay bumalik sa nakaraan. Hindi ko inasahan na ang mga lasa sa ating bayan ay profesional na pag-record, na patuloy na ipapasa. Hindi madali. Ito ang atin, na hanamanok na inihaw mula sa Shanghai. Subukan mo rin. Ayos. Alaynan, napakaganda. Sobrang bango, hindi masama. Nasaan na yung sabaw na may mga piraso? Bakit hindi pa dumarating? Yung sabaw na may mga piraso. Darating din yan mamaya. Ito ay ang ating pinakamatagumpay na tao sa Shanghai. Tikman mo rin. Sige na, para sa iyong pagtanggap. CJ, sama-sama tayo sa pagbabalik ni Ginoo Lisi. Uminom tayo para salubungin si Ginoong Lisi sa kanyang pagbabalik. Alaynan, masarap ang alak, masarap. Hahaha, matamis. Pwede bang itanong, ikaw ba ang Li na kilala ko? Punong ministro ng dinastyang Qin. Si Ginoong Li ba? Ikaw ang Li na alam ko. Punong ministro ng dinastyang Qin. Si Ginoong Li ba? Ako po. Hindi siya iyon. Bumaba. Mabubulgar din tayo. Nandito kami para mag-shoot ng pelikula. Sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Sige, magpatuloy ka. Oh. Aba. Bumaba ka. Nabigla ako. Kung malaman nila, bumalik si Ginoong Lisi. Ang pagkain natin, mukhang hindi na natin makakain. Agad na magiging siksikan ang restaurant. Mabilis tayong kumain. Kumain na kayo. Agad tayong umalis dito. Halika, para sa pagtanggap ng Ginoong Lisi. Magtuos tayo muli. Ay naku. Halos makalimutan ko ang isang malaking bagay. Anong bagay? Nakalimutan ko. Pinapagawa ni Ginoong Lisi ng mga salinang salita para sa atin. Nga, paano ko naman makakalimutan? Itong bagay na ito. Kumain tayo. Bumalik sa studio sandali. CJ. Ngayon, ginagamit niyo pa ba ang brush mula sa Yangji? Brush mula sa Yangji. Sikat na sa buong mundo. Alam niyo ba, ang brush ng Yangji, mayroon ding magandang kwento. Ang kwento ng pasasalamat ni Confucius. Alam niyo ba ito? Alam namin. Ay naku.
Hindi ko inasahan Ang kanilang mga inapo ay patuloy na ipinapasa ang ganitong sining at ito'y naging isang hindi material na pamana ng kultura. Oh, ito'y naging hindi material na pamana ng kultura. Oh, lahat ng bagay ay maaaring maasin. Tingnan mo ang mga kaibigan sa social media. Malaking balita. Anong nangyari sa'yo? Parang naguguluhan ka. Nabigla ako sa'yo. Tingnan mo. May isang waiter sa restaurant na nag-post ng video. Sinasabing ang punong ministro ng Dakin na si Lizzie ay bumalik sa nakaraan at kumakain sa ating restaurant. Grabe naman. Hindi ba't ito yung nakita natin kanina? Yung matandang lalaki na nakita mo. Huwag nang kumain, huwag na. Mabilis na pumunta para hanapin siya. Punta tayo kay Ginoo Lizzie. Ngayon, ang saya-saya ng pakiramdam ko. Bumalik ako sa sariling bayan. Natikman ko ang pagkain sa bahay. Nakita ko uli ang aking bayan. Naging napakaganda. Sobrang saya ko ngayon. Ha ha ha. Ginoong Lizzie. Basta masaya ka, ayos na iyon. Ako ay nagsikap ng isang buhay. Hindi nakapagbigay sa mga tao ng magandang buhay. Ngunit ngayon, nakikita ang bayan na naging napakayaman, masigla at mapayapa. Ang mga matatanda at kapwa ay naging napakasaya at nagkakaisa. Hindi ko maisip kung may susunod na buhay. Gusto ko rin na manatili sa aking bayan at muling mabuhay ng isang buhay. Ginoong Lizzie, kaya't manatili ka na lang. Nandoon siya, nandoon. Ginoong Lizzie, tumakbo ka. Tama ba? Panahon na para umalis ako. Lizzie Cultural Center. Bayan. Ginoong Lizzie, huwag kang magmadali umalis. Hindi mo pa kami nabigyan ng inskripsyon. Sa susunod na lang.